Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Medyo alanganing oras, alas 11:05 sa aking orasan, Abril 23, 2025. Salamat sa Lord sa opportunity ho na tayo ay makapag-broadcast. Salamat sa Panginoon Diyos talaga. Purihin ang Lord sa opportunity, magandang panahon natin ngayon. At I hope nakapagpahinga po kayo. Opo, na medyo maayos kagabi. Tayo po magsimula sa ating broadcast. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that we are at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishops at mga archbishop, mga kaparian natin sa buong archipelago. Magandang umaga po. Patuloy nagluluksa ang kabuang Katoliko worldwide dahil sa pagpanaw ng ating Tatay Kiko, Pope Francis. At sinasabayan po yan ng misa. Ayan pong siyam na araw na pagluluksa natin. Pero syempre, pasamantala lang yung pagluluksa at alam natin na merong papalit naman. Hindi ho magtatagal ay makabalita na naman ho tayo na meron tayong bagong Santo Papa. So, but for now, importante ho na magnilay tayo, manalangin sa mangyayari sa mga susunod na araw at samahan nawa tayo ng Panginoon Diyos. Especially yung magiging desisyon sa Vatican po sa mga susunod na araw. Kahit magandang umaga sa aking may bahay kay Annalyn, sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, ganoon din sa aking mother na si Mama Elsie, at sa aking mga kapatid dyan sa bahagi ng Rizal. Magandang umaga rin kay Bishop Patricio Buson dito sa Diocese ng Bacolod. Bishop, magandang umaga ho, at sa lahat ng mga kaparian na inyong nasasakupan dyan sa San Sebastian Cathedral. Magandang umaga rin sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Pads. Ganoon din kay Father Nobles at kay Father Egay dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church dyan sa Sumag. Ganoon din sa lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders sa Maynila, sa Cebu, at sa Diocese ng Bacolod, sa aming presidente kay Bro Christian Paul Gailan. Magandang umaga. At sa lahat ng mga opisyales dyan sa Granada kay Bro Doloso, sa Talok, sa Kabangkalan, at sa iba pang lugar. Magandang umaga po. Padre Henry Pineda, isa sa mga spiritual advisors ni Brad Calix sa Negros. Magandang umaga po. At sa manawa kayo ng Panginoon Diyos. Kasama dyan si Father Diramas. Opo. Bali, tatlo yan sila na nag-guide kay Brad Calix. Kaya maraming salamat po. At syempre, gusto ko rin batiin lahat ng staff ng DYAF, ang istasyon ng Katoliko dito sa Bacolod, sa Negros. Maraming salamat po sa lahat ng mga manggagawa natin dyan. Opo, maraming salamat sa mga technician po natin, sa mga namamahala. Maraming salamat, at sa lahat ng mga programmers, magandang umaga po. God bless. God bless. Ate Ia Montejo, magandang umaga. Maraming salamat for joining. Mga kapatid, diretso na ako sa ating gospel for today. Tayo po ay nasa Luke chapter 24, verse 13. Medyo mahaba ho ito. Pero sige, basahin natin. Ang sabi po doon, ng araw ding yon, may dalawang tagasunod si Jesus na
naglalakad papuntang Emmaus sa wikang Banyaga po yan. Opo. Ang nayong ito ay may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng dalawa mga pangyaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na iyon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, ano pinag-uusapan nyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas. Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit? Ano mga nangyari? At sumagot sila, ang nangyari kay Jesus sa taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. At pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay. At ipinako siya sa krus. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Pero nagulat kami sa ibinalita sa amin ng ilang babaeng kasamahan namin na maagang pumunta kanina sa libingan. Hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus. Pero nakakita raw sila ng mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama naming lalaki at nakita nila na wala nga roon ang bangkay, gaya ng sinabi ng mga babae. Mga kapatid, dito muna tayo sa portion na ito. 2 tao nag-uusap, naglalakad 7 kilometers papunta ron sa Emmaus. At habang naglalakad po sila ay nagkakwentuhan at ang topic nila yung kamatayan ng ating Panginoon Diyos. Opo. Normal lang na mag-usap sa ganong eksena. Hindi ba iwasan? Opo. Basta may nangyari, talaga ang tao ay nag-uusap po talaga. Hindi na sila basta nag-uusap kundi sila po ay nagtatalo. Iba yung nag-uusap, iba yung nagtatalo. Hindi sila magkasundo, ibig sabihin. At ayon sa eksena na sinulat ni Lucas na isang historian, siya rin po ang sumulat ng aklat ng mga gawa. Opo, etong evangelist na ito na si Lucas. By profession, siya po ay physician, doktor po siya, at pangalawa, historian po siya. Hindi po siya apostol. Opo. Baga biographer po ito. Even yung mga nangyari kay Pablo sa mga paglalakbay nila sa pagmimisyon, nandun po si Luke na siyang nagsusulat ng mga detalye ng lahat ng mga nangyayari. Ayon po sa eksena sa pagpapatuloy, lumapit sa kanila sa Panginoon, nakipag-usap. Sabi ng Lord, ba pinag-uusapan nyo? Ano ba topic mga bro? Kung iaano nyo, tatahiin nyo yung nangyari, di ba kahapon? Ang eksena si Mary Magdalene, di ba, sa Gospel of the Day natin. Napagkamala ni Mary Magdalene na hardinero si Jesus. Ang sabi niya sa Panginoon, sige na naman, kung tinago mo, pakita mo sa akin. Kasi ako nang bahala doon. Kung hindi pa nagsalita ang Panginoon na Mary, hindi niya na-recognize di ba ang Panginoon? Na ganoon din dito sa eksena na to, hindi pa nila nare-recognize na yung sumama tumabi sa kanila sa paglalakad, yun na pala ang Panginoong Yesus. Ay, nakapagtanong-tanong pa kasi kung na-recognize kagad nila ang Panginoong Yesus, na sinabi nila, Lord, kayo pala. Walang ganun Nagkakwentuhan pa ho rito Opat binanggit na tauhan dito ay si Cleopas. At ang sinabi ni Cleopas, napagkamalan niya naman visitor si Jesus. Kung si Mary Magdalene, napagkamalan niyang gardener. Pagdating naman kay Cleopas na isang tagasunod ng Panginoon Diyos, napagkamalan niya si Jesus na visitor, hindi taga-ron. Parang kung titignan mo to, insulto, di ba, sa isang banda.
Now, may tatanong ka, bakit hindi nakilala ka agad katulad ni Mary Magdalene? Kasi pwede mo sabihin glorified body na nga eh. Nagbago ang anyo, di ba? Hindi kagad nakilala. Opo. Sa kabila nitong tanungan nito, medyo padilim na. Sabi nung dalawa, maggagabi na. Ano muna tayo? Dito muna tayo. So, pinagbigyan sila ni Lord. Kumain sila ng bread, di ba? Pero doon sa pagkakataon na yon, ay makita po natin na matindi nangyari po doon sa kwento. Magdidilim na po yun Sa talatang 30 po, nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Ano nangyari nung eksena na yun sa bahay? Mula sa paglalakad, medyo inabot ng gabi, nagpunta sila sa bahay, tapos kumain. Ano po yun? Ano po yung tinuturo sa atin doon? Yun po ay sabihin na natin foreshadow ng Eucharist. May tinapay, di ba? The bread and wine, di ba? Eucharist yan. Maganda po yung issue na yun na binabanggit na ng ating Panginoon. Nabuksan ang kanilang paningin at nakita nila si Jesus. Ano ba itong, gaano makahalaga sa atin ang Eucharist, mga kapatid? Kung titignan natin yung ating source na Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1324, may title ho yan sa taas na The Eucharist, Source and Summit of Ecclesial Life. Pag sinabi mong summit, yan ang pinakatuktok. The Eucharist, 1324, paragraph, the source and summit of the Christian life. Nagsabi pa doon, the other sacraments and indeed all ecclesiastical ministries and works of the apostolate are bound up with the Eucharist and are oriented toward it. For in the blessed Eucharist, ang sabing ganon, is contained the whole spiritual good of the church, namely Christ Himself. Sabing ganon. Ang sabi pa sa paragraph 1325, the Eucharist is the efficacious sign and sublime cause of that communion in the divine life. Yung pakikipag-isa natin doon sa divine life and that unity of the people of God by which the church is kept in being. It is the culmination both of God's action sanctifying the world in Christ and of the worship men offer to Christ and through Him to the Father in the Holy Eucharist, mga kapatid. Ganun kahalaga itong Eucharist na ito. At doon pa sa 1326 na paragraph, finally, by the Eucharistic celebration, we already unite ourselves, pinag-iisa natin ang ating mga sarili with the heavenly liturgy and anticipate eternal life. Ina-anticipate natin yung buhay na walang hanggan when God will be all in all. Mga kapatid, meron tayong inaantay sa dulo. Bagamat bilang Katoliko, we have to prove yung ating genuineness, yung ating pagiging authentic, yung pagiging totoo natin sa lupa. That's why hindi tayo naniniwala na by faith alone can save us. Yes, kailangan yung pananampalataya. Now, linawin ko na faith in itself cannot save you. Ang pananampalataya sa kanyang sarili ay hindi nakapagliligtas. So ano ang nakapagliligtas sa konteksto ng mga Katoliko? Ang pananampalataya hindi lang kay Kristo, kundi ang pananampalataya natin sa simbahan. Na siyempre, kung yan ay pananampalataya ayon sa simbahan, sa turo ng simbahan, kasama dyan ang pagsunod. So pwede nating sabihin, kung pasisimplihan natin, pananampalataya plus obedience.
Obedience saan, Brad Calix? Sa kalooban ng Panginoon Diyos. Yun po yung sinasabi natin. So iba yung ating interpretasyon pagdating sa kaligtasan bilang Katoliko. Sa mga anti-Catholics, pananampalataya lang kay Kristo sapat na. Pero sa atin bilang Katoliko, hindi ho. Pananampalataya kay Kristo as sa turo ng simbahan at sasamahan mo yan ng pagsunod. Ibig sabihin, kung walang obedience, hindi ho tatayo ang pananampalataya sa sarili nito. Maski na tignan mo ang lumang tipan, tignan mo si Abraham, tignan mo si Moses, tignan mo si David, hindi lang sila may pananampalataya, kundi pananampalataya na nakakakitaan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Si Moses nga hindi nakapasok ng Kanaan eh. Napansin nyo ba? Sabi sa Biblia, bakit po hindi nakapasok sa Kanaan? Di ba? Hindi nakapasok, siya ang leader, propeta pa nga si Moses. Pero bakit hindi nakapasok sa Kanaan? Nakapasok si Caleb, yung kanyang assistant, si Joshua. Di ba? Mahalaga sa atin bilang Katoliko, mga kapatid, hindi lang tayo pananampalataya. Mahalaga yan. Hindi natin sinasabi na hindi mahalaga ang pananampalataya. Kanino ka sasampalataya? Kay Kristo. Pangalawa, sa turo ng simbahan. Inseparable po yun eh. Kasi hindi po nauna ang Biblia. At hindi ho nag-iwan si Kristo ng Biblia sa atin. Ang iniwan ni Kristo ay ang iglesia, ang simbahan. Sino ba nauna, Brad Calix? Simbahan ba o Biblia? Simbahan po. Hindi po ang Biblia ang nauna. Kaya ho, sa the way we think as Catholics, pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid. Kaya itong issue ng Eucharist na to, mahalaga to sa atin. Yan po yung hindi maintindihan ng mga kaibigan nating protestante at mga evangelical. Kasi pipilit nila na pananampalataya lang. Ipipilit nila na Biblia lang. Hindi po tayo naniniwala doon. Hindi po. Iba yung pinaniniwalaan natin. That's why, kung magtatanong ho kayo, never to ask the Protestant. Never ask yung mga pastor. Kasi iba yung understanding nila. Una, hindi nga nila nababasa yung ating pinaghuhugutan ng doktrina. Hindi nga nila to alam eh. O hindi po nila alam yan. At kakaunting porsyento lang sa Pilipinas na mga pastor ang magdederbasahin po ito. Kakaunti lang sa kanila ang magbabasa nito. Mga kapatid. Kaya nga kapag may mga nagtatanong sa akin Brad, ba't ba ganun yung mga sinishare mo ngayon sa Facebook? Sabi ko, kapatid, Katoliko na ako, di ba? Sabi ko, kung meron kayong tanong, bago kayo makipag-usap sa akin, basahin nyo muna to. Pag nabasa mo to, saka tayo mag-uusap. Kasi ito yung basis namin Wala akong problema sa Biblia. Pero maliban sa Biblia, meron kaming Catechism of the Catholic Church. Pangatlo, meron kaming Magisterium. Pagdating sa interpretation, hindi kami basta-basta nag-i-interpret kasi tapos na yung interpretation. Natapos na. We have our own theologians, mga mauhusay, mga aral. Hindi ho 4 na taon lang nag-aral ng theology. 10 taon po, mahigit ang pag-aaral ng mga pari pa lang. How much more itong mga theologians, mga kapatid. So, babalikan natin tong issue ng Eucharist, no? Kasi yun po yung foreshadow Doon po sa bahay naganap kung hindi siguro ginawa ng Lord yun na iningat niya yung bread, tapos yung wine, tas nagpasalamat siya. Palagay ko, malabo na maintindihan ni Cleopas at yung kasama niya. By the way, ano ba ibig sabihin ng Eucharist, mga kapatid? Ang term ho na salita na Eucharist ay nagmula ho yan sa Greek word na Eucharistia.
Now, simply put, pag sinabing Eucharist sa perspective ng Katoliko, pagpapasalamat. That's why yung misa, kada misa, Eucharist po yan eh. Dalawa ho yan sa Eucharist, no? Yan ho ang pinaka-highlights ng kada misa for your information sa mga kaibigan nating protestante. Pagka may misa po kami, ang pinaka-highlights po ng misa, yung Eucharist. Okay? May bread and wine po yan. So, meron kaming, bago yan, merong liturgy of the word. Diba? May homily. Yung pare. Pag nandun na siya sa altar, yun po yung pinakasentro eh. Hindi lang liturgy of the word, kundi yung Eucharist. Yung bread and wine, pagka yan ay, pagka ang pari na, may ginawa dyan, nagiging literal body and the blood of Jesus Christ. In other words, sa perspective ng mga Katoliko, kada magkakaroon ng Holy Communion, we are actually receiving the literal body and the blood of the Lord Jesus Christ. Meaning, the literal Christ. Meaning, the presence of Jesus Christ. Kaya nga yung mga hindi ho dumadalo sa misa at hindi ho nagkukomunyon ng may tamang puso. Sino ba yung may tamang puso na magkomunyon? Yung mga tao na lumalakad ayon sa salita ng Diyos, pinaniniwalaan ang turo ng simbahan at hindi namumuhay sa kasalanan. Sila lang ho yung mga legit na po pwede magkomunyon sa totoo lang eh. Opo. Kaya nga ho, nagiging hindi makabuluhan ang pagkukomunyon minsan dahil po hindi maayos ang buhay. Nabubuhay sa kasalanan. Nagpapartake ng communion pero wala hong epekto sa kanila yun eh. Sa totoo lang. Kung kayo po ay nagsasama ng hindi ho kayo kasal, maski na ho mag-take kayo ng communion, wala ho yun. Walang epekto sa inyo yun. Kasi wala kayo sa kalooban ng Diyos eh. Nagtitake ka ng communion pero hindi ready yung puso mo in the first place. Walang kwenta ho yung communion. Sa totoo lang. Kaya nga ho importante sa atin yung kahandaan ng puso. Sabado pa lang, nagpe-prepare ka na. Although meron tayong tinatawag na anticipated mass. Opo. So mahalaga rito mga kapatid, itong Eucharist na to. Nang itinaas ng Panginoon yung tinapay, nagpasalamat, dun lang nabuksan po yung mga mata nila Cleopas, mga kapatid. Nung pinaghati-hati niya na, ibinigay na sa kanila, talatang 31 sa ating binabasa, nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Kailan nabuksan ang kanilang mata? Pagkatapos po nung eksena na ginangyari, pagkatapos po nung kanilang kainan, di ba? Na sinasabi natin ito ay foreshadow ng Eucharist na ginagawa natin mga Katoliko. Mga kapatid, nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Pagkatapos ng eksena na yun, nababuksan ang kanilang mata, nakilala nila si Jesus. Nag-vanish na po si Lord hindi na nakita Sabi rito ni Lucas, pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Pagkatapos nan mayroong realization, sinabi nila, kaya pala, ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Mga kapatid, isa pa sa nag-o-open ng ating mata bilang Katoliko ay ang salita ng Diyos. Now, magkaiba ang Biblia ng Protestante at Katoliko. Tayo 73. Protestante 66 Now, mga kapatid, hindi ho Bible ang binabanggit dito ni Lucas. Kasi ang Bible later on na lang ho yan At ang Biblia, it was compiled by the Catholic Church. Wala ho masyadong ambag ang Protestante dyan sa Biblia. Wala ho ba sila masyadong ambag dyan?
Ang nag-compile ng mga libro na nangyari na ginawang natawag na Biblia later on ay ang mga Katoliko po. Pag-aralan po ninyo ang kasaysayan. Opo. Yun po sabi rito. Noon din bumalik sila sa Jerusalem, nadatnan nilang nagtitipon ang 11 apostol. Patay na ho si Judas niyan, mga kapatid. Opo, 11 na lang. At iba pa nilang kasamahan. Pinag-usapan nilang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Pedro. Ikinuwento naman ng dalawang galing Emmaus ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatian nila o paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, I hope klaro to sa atin. Yung pinag-uusapan natin. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon Diyos ay isa sa mga aral ng simbahang Katolika na dapat nating yakapin, pag-aralan, ibahagi at isabuhay natin. Yan ang kulang sa atin bilang Katoliko. Yan ang parang inaantay ng mga Protestante sa atin na makita sa ating buhay ang doktrinang alam natin. Maski na siguro, maski sino siyempre, di ba? Ako, nung dati pa tayong pastor yan po yung sinasabi namin sa mga miyembro. Hindi lang tayo magaling sa doktrina, kundi dapat magaling din dito yung ating buhay. Hindi na isasabay ba? Hindi naman imposibleng mabuhay ka ng perpekto sa lupa Walang ganon. Walang ganon. It's only by the grace of God na tayo bilang Katoliko na maitatama ang buhay natin. Opo. Maitatama ang buhay sa pagkakaroon natin ng, siyempre, relasyon kay Kristo na naandun yung pagsunod sa turo ng simbahan, pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan yung binabanggit ni Brad Calix. Hindi lang ho basta pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoong Yesus at sa turo ng simbahan na may kasamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po yung akin na version. Ang isang tunay na Katoliko ay ang Katolikong may pananampalataya kay Kristo at niyayakap ang turo ng simbahan at merong desire na sundin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay sa lupa. Yan po yung aking definition dyan. Ang tunay na Katoliko. Ngayon, kung hindi ho natin nagagawa yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi po tayo tunay na Katoliko. Yun po yung akin. Hindi tayo tunay na Katoliko. Mismo yung Catechism of the Catholic Church ay ini-encourage tayo na people of God, di ba? Isa sa mga tawag sa atin. The people of God, yan po yung tawag sa atin mabuhay tayo na may kabanalan. Yan po yung nakasaad sa Catechism of the Catholic Church. Makikita mo rin niya sa sulat ni Pablo. Yung sanctification. Yung buhay na naaayon sa aral ng salita ng Diyos. Kaya ho, kombinasyon yan mga kapatid. So mahalaga sa atin bilang Katoliko yan. Now, bagamat medyo nalulungkot tayo sa pagpanaw ng ating Pope Francis, tayo ay nasa pagluluksa 9 na araw na pagluluksa. Yan po ay sinasamahan ng sunod-sunod na misa para sa ating Santo Papa. At hindi ho matatapos ang taon na ito ay maidideklara na meron na hong bagong papalit kay Pope Francis. Yun po yung sistema sa Katoliko. Kaya ito'y pakiusap sa mga anti-Catholics. Baka pwedeng ceasefire muna. Kasi kami ho ay nasa, ang mode namin ay medyo malungkot ho itong panahon namin ngayon. Baka pwedeng ceasefire muna sa fake news sa social media. Baka pwede namin hilingin yon. Okay? Bilang pagrespeto ho ninyo sa kung kinikilala nyo kami mga kaibigan, medyo ceasefire na muna. Hayaan nyo magkaroon muna kami ng bagong Santo Papa bago nyo i-resume yung debate nyo sa amin. Opo, yun po yung pakiusap ni Brad Calix nationwide. Opo.
Yun, pakiusap ko lang. Ceasefire muna sa lahat ng chismis, sa lahat ng batikos, atake nyo sa amin, bigyan nyo kami muna ng sapat na panahon para kami ay makapagluksa ng proper sa aming namayapang Santo Papa. Ibigay nyo muna yung moment na to sa amin, mga brad. I-resume na lang natin yan kapag meron na kaming bagong Santo Papa. Pwede ho ba yun? Ayan, okay. Maraming salamat po kung mapagbibigyan nyo yung kahilingan ni Brad Calix. Mga kapatid, time check, alas 11:35 ng umaga. Sana ho nakatulong itong ating pinag-uusapan dito. So, in short, mga kapatid, paano nabuksan ang mata ng mga follower ni Jesus? Una, nung nagsalita na ang Lord, di ba? Habang naglalakad sa Emmaus Road, nagsalita si Lord. Binanggit niya mula kay Moses, doon sa propeta, at binanggit niya yung scripture. Okay? At lalo na, yung foreshadow ng Eucharist. Nasa bahay sila, eksena, nung nagkaroon ng Thanksgiving, yun po kasi yung Eucharist pagpapasalamat. Doon nila na-recognize. They begin to recognize Jesus. Kaya lang, wala na silang chance ang kausapin si Lord kasi nga, naglaho sa eksena si Jesus. Ayon kay Lucas, bigla na lang nawala. Wala nang chance si Cleopas na magtanong. O di kaya humingi ng apology. Ay Lord, pasensya na kayo ha. Katulad ni Mary Magdalene, di ba? Napagkamalan niyang hardinero si Jesus. Kausap niya na, pero nabuksan din yung kanyang mata na recognize siya si Jesus nung nagsalita si Jesus sa kanya, Mary. Tapos nasabi ni Mary Magdalene, Rabboni, teacher. Ito naman sila after ng Thanksgiving. Sa kanila na-recognize. Kaya pala habang nagsasalita siya, iba yung pakiramdam ko, sabi ni Cleopas. Iba yung dating nung pagsasalita ng Panginoon. Pero, of course, ang mahalaga doon, nabuksan ng kanilang mata. Sana ganun din tayo bilang Katoliko. Mga kapatid, patuloy tayong mag-desire doon sa mas importante. Ang pinaka-importante ngayong taon, bagamat medyo nalulungkot tayo dahil wala na yung ating Pope Francis, wag sanang mawala yung zeal na yung bang desire mo to know Jesus more. Okay? Now, yung desire mo to know Jesus more, may sagot tayo dyan doon sa turo ng simbahan. Yung iyong desire na pumunta sa misa, importante yun. Kasi yun po yung ating yung obedience natin yun So, ikaw rin yan. And by the grace of God, na siyang gagabay sa atin, mga kapatid. Well, maraming salamat sa Lord sa kanyang salita. Alam ko na ang Lord ay sumasa atin sa ating simbahan. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon ang kanyang presensya. Dire-diretso pa rin itong simbahan ng Panginoon Diyos hanggang sa dulo. Maski na anong mangyari, pansamantalang kalungkutan dahil sa pagpanaw ni Pope Francis, pero hindi matatapos ang taon na ito, etong quarter na ito, may panibagong Santo Papa tayo. Na sana yung parehas lang na respeto at pagmamahal kung binigay natin kay Pope Francis. Mamayang gabi ho sa ating usapang Katolisismo, I'll be sharing some pointers tungkol kay Pope Francis. At yung second segment natin, pag-usapan natin yung divinity ni Christ. Okay, yung pagka-Diyos ni Kristo. At mamaya ay may kasama tayo si Bro Anke sa alas 8:30 hanggang alas 9 sa ating pagtalakay doon sa ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Yung first part muna patungkol kay Pope Francis, yung kanyang background, sino ba siya, saan ba siyang bansa galing, saan ba siya nakilala bilang Pope, ano ba yung naging emphasis ng kanyang leadership,
Anong klaseng Santo Papa ba si Pope Francis? Pag-usapan natin yan mamayang gabi sa ganap na 8:00 ng gabi. At ang second segment natin, pag-usapan natin kasama si Bro Angke ng Catholic Faith Defender sa Diocese ng Bacolod, ang pagka-Diyos ni Kristo. Yan po'y at tabayanan nyo yan mamayang gabi, mga kapatid. Suportahan nyo po ang CFD sa Diocese ng Bacolod. Punta ho kayo sa Facebook page namin, ang Catholic Merchandise. Marami ho kayong items na mapwedeng pagpilian. Ang ilang porsyento kasi ng kita dyan, mga kapatid, ay ginagamit namin na CFD sa pagpunta sa iba't ibang lugar sa Negros para tulungan ang mga parokya na ma-organize ang Catholic Faith Defender sa kanilang parokya. Nagko-conduct din ho kami ng recollection sa mga paaralan. Opo. Kaya po, yan po ang dahilan kung bakit po naisipan ng grupo na magkaroon ng ganyan, no? Punta ho kayo sa Facebook page, ang Catholic Merchandise, at doon nyo ho makikita yung iba't ibang items na po pwede nyong mapakinabangan. Siyempre, kung may mabibili kayo dyan, lalo na yung mga sacramentals, dalhin nyo muna kay Father yan. Opo, para i-bless niya ng pare. Para mas magamit nyo ng maayos yan. Opo. Suportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Diyan ho ninyo makikita yung ating mga devotionals. Monday to hanggang Sunday, yung usapang Katolisismo na andyan din ho nakapost. At salamat tayo kay Bro George na siyang responsible po sa pag-upload ng mga videos ni Brad Calix. Maraming salamat Bro George sa labor of love. God bless. Diyan nyo ho makikita yung ating public declaration noong December 3 last year, yung aming kasal po sa Katoliko, yung binyag ng aking dalawang anak, naandyan din ho nakapost, no? At yung ilang pang mga videos. Suportahan nyo po si Brad Calix. Ipalaganap natin to sa mga kaibigan nyo sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Alright. Pagdasal ho ninyo by June, Lord willing, magsimula yung ating equipping training po, exclusive sa mga Katoliko. By June, ito po yung kombinasyon ng pag-aaral sa philosophy, theology, and apologetics. Mahalaga itong matutunan nyo mga kapatid, at ipapacilitate ito ni Brad Calix. Yung ating tagapagturo ay ang mga Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod at sa iba pang CFD sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya pagdasal ho natin na matuloy po ito. Sa mga interesado ho sa inyo, just let me know para maisama namin ho kayong maipanalangin, at hindi ho tayo nag-expect ng maraming estudyante rito. Ang gusto ni Brad Calix, yung mga Katoliko na interesado talaga matuto, ha? Kasi hindi lang namin gusto na turuan namin kayo, kundi may gagawin kayo sa parokya nyo. Kasi kung ang objective lang ho ninyo matuto lang, ay hindi ho. Dito balanse, matuto ka at magamit mo bilang apostolate mo sa parokya. Yan ang gusto namin mangyari dito. Opo, kaya kung may ganyan kayong objective, pwede ho kayo, ha? Sumama kayo sa ating pag-aaral. By June, Lord willing, mag-i-start po tayo. Kailangan lang namin ng patunay na kayo ay legit na Katoliko. Padala ninyo Xerox copy ng inyong baptismal certificate kung saan kayong parokya na binyagan. Pangalawa, yung confirmation ng bishop ninyo at endorsement ng inyong pare. Yan yung 3 bagay na hingin ko sa inyo, ha, para ho makasali kayo rito sa atin. Kasi gusto natin matiyak na kayo ay legit na Katoliko. Kasi nga, exclusive ito para sa Katoliko lang. Yan. Sige ho, hindi ho natin yan ilalive katulad nito. Yan po ay separate na klase. Probably by Google ho tayo o naka-Zoom tayo, mga kapatid, ha? Ang tabayanan nyo po yan. Kung kalooban ng Lord yan, mangyayari yan. Magsisimula tayo by June. Ilang buwan na lang ho yung ating preparasyon dyan. Samahan nawa tayo ng Lord. Jermalyn Honasan, Balahadya, magandang umaga po. Salamat for joining. God bless. Jason Yong, salamat bro. Kay Alka Ekat, salamat sa pag-join po. Katolikong Gugma, salamat po sa pag-join. Ate Rosa, Tadeo dyan sa Hong Kong, salamat ate sa inyong dasal. Opo. Joseph Anyabiesa, maraming salamat po
sa sinishare nyo rin dito na Eucharistia po. Maraming salamat. June Tigoy, maraming salamat for joining. Sino pa? Si Corazon Gagi, salamat ate. Kay Raydan Garcia, salamat bro. Banji Bacalzo, maraming salamat po sa pag-join. At yung aking kaibigan na pastor, si Reverend Dominador Murillo Jr. dyan sa bahagi ng Pangasinan. Salamat pastor, God bless po kay ate at sa inyong buong pamilya. Kay Brad Cortez, salamat bro sa pag-join. Kay Rod Nicolas De, salamat bro. God bless sa buong pamilya. Kay Ate Ham Montejo, salamat. At kaya sa akin may bahay, kay Annalyn, maraming salamat. Sa mga hindi ko nabanggit mga kapatid, paumanhin po. Baka na-skipan ko po yung inyong pangalan. Paumanhin po mga kapatid. Alas 11:46 po ng umaga. Tayo po'y mananalangin na ngayon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming natalakay. Salamat dahil patotoo o ebidensya na kayo'y muling nabuhay dahil nakausap nyo si Cleopas at yung kasama niya. At nakita rin namin dito yung beauty ng Eucharist. Nung itinaas nyo yung tinapay, pagkatapos po nun at nagpasalamat kayo, pagkatapos ng eksena na yon, na-open yung mata ni Cleopas at nung kanyang kasama. Salamat po. Itong Eucharist, ito po yung pinakatuktok ng aming pananampalataya. Importanteng bahagi ito sa mga Katoliko. Kaya tulungan nyo kami sa kada misa, maging handang aming puso't isipan. Sapagkat we are receiving the actual presence, the actual body, and the blood of the Lord Jesus Christ. It is actually the presence of the Lord Jesus Christ that we are receiving every time na magko-Holy Communion kami. Kaya ganun kasagrado ang misa sa bawat Katoliko. Kaya ho, panalangin namin na sana ho itong relasyon namin kay Kristo at sa turo ng simbahan ay magdedire-diretso. Tulungan nyo kami sa panahon ng pagluluksa namin sa pagkamatay ni Pope Francis. Tulungan nyo kami na patuloy manalangin at magkaroon ng panahon ng reflection. At patnubay po sa aming Carmerlengo dyan sa Vatican na siyang pansamantalang nangangasiwa sa anumang external affairs at internal affairs dyan sa Vatican. Pangunahan niyo po siya at sa magaganap na conclave sa mga susunod na araw. At sino man hong mahahalal ng mga kardinal ay aming paniniwala na siya yung kalooban nyo, sino man siya. Hindi namin alam kung sino. Ang mahalaga ay ang kaparehas na pagmamahal at respeto ang maipakita namin sa kanya. At sana'y maramdaman ng aming bagong Santo Papa ang welcome galing sa amin. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, Ama. Salamat po sa opportunity ito at kami nagdadasal patnubay po sa lahat ng mga kasama namin sa broadcast today. We just pray for good health. We just pray na samahan nyo kami sa aming mga struggles. Kami kumapit sa Panginoon lalo. Yung aming mga kasama dito sa broadcast na mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo, patubayan nyo po sila. Ang inyong magandang pangangatawan sa kanila at pag-iingat din naman sa kanilang pamilya sa Pinas ang kanilang maranasan. Ilayo niyo po sila sa anumang karamdamang pisikal at yung kanilang relasyon sa Lord, saan man silang bansa naroon, ay ma-exercise nila yung faith nila kay Lord. Maraming salamat po sa umagang ito. Ang patuloy niyong pagpapala sa amin. Gabayan kami mamayang gabi sa aming usapang Katolisismo at kay Bro Angke sa kanyang pag-share patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang umaga mga kapatid. Pakishare yung ating videos at happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants today at sa lahat ng mga couples na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. A blessed
wedding anniversary po. This coming Sunday, Lord willing, ay makikita nyo ulit si Brad Calix kasama si Bro JB Akma dyan po sa DYRL radio station niya dito sa Bacolod, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Yun na ho yung pinaka-broadcast natin pag Sunday ha. Lord willing na magkasama kami ni Bro JB Akma sa DYRL na dire-diretso na po ito, Lord willing. At ipagdasal natin na magkaroon din ng opportunity si Brad Calix sa DYAF, ang istasyon ng Katoliko dito sa Bacolod. Katabi lang po yan ng San Sebastian Cathedral. So ipanalangin ho natin ang oportunidad na makapag-ministeryo po tayo sa mga kababayan natin. Alright, maraming salamat sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at sa aming dalawang anak kasama yung aking bayaw na si Ate Olive. Brad Calix naman mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.